Si Ron Mead, na natupok ng galit, ay itinapon ang kanyang paa palayo. Matagal na siyang nakakulong dito, sumisigaw ng taimtim na palayain siya ng mayordomo. Akala niya ay mapipigilan niya ang kanyang kuya, ngunit sa kanyang pagtataka, maagang kumilos ang kanyang kapatid. Kailangang pigilan agad ni Ron ang kanyang kapatid, kung hindi ay masisira niya ang kanilang pamilya. Hiniling ni Ron sa mayordomo na palayain siya, na umaakit sa alaala ng kanyang ama. Nang hihinayang, umiling ang mayordoma. Sa pagtingin kay Ron, sinabi niya na kung nabubuhay pa ang kanyang ama, pinatalsik na niya ito sa puno ng pamilya. Nakalimutan na ba ni Ron na ang ika-4 na prinsipeng si Roland Wimbledon ang pumatay sa kanyang ama? Sinabi ng mayordomo na kasalukuyang itinutuwid ng kanyang nakatatandang kapatid ang pagkakamaling ito, at hindi karapat-dapat si Ron sa titulo ng isang kabalyero. Galit na tugon ni Ron na ang kanyang kapatid ay nabulag ng kasakiman. Umiling ang mayordoma habang paalis, na sinasabi na kahit na isang nakababatang kapatid, dapat panatilihin ni Ron ang pangunahing paggalang na. Kung tutuusin, ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki na ngayon ang bilang at pinuno ng pamilya Mead. Pagkasabi noon, hindi na pinansin ng mayordoma si Ron at dali-daling lumabas ng basement. Marahas na sinuntok ni Ron ang sahig. Mula nang matalo si Duke Ryan, naging bihag na siya. Ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki ay tumanggi na magbayad ng pantubos, at ito ay ang interbensyon lamang ng kanyang matalik na kaibigan na si Petrov na nagpapahintulot sa kanya na makatakas sa bilangguan. Ang relasyon sa pagitan ng dalawang magkapatid ay umabot sa lamig. Gayunpaman, walang intensyon si Ron na pag-usapan ang posisyon ng ulo ng pamilya sa kanyang kapatid. Nang marinig ang plano ng prinsipe na magtayo ng isang lungsod sa kanlurang teritoryo, naisipan pa niyang pumunta sa hangganang bayan at mangako ng katapatan sa ika-4 na prinsipe at maaaring maglingkod sa tabi niya bilang isang gabi. Gayunpaman, sa isang pribadong party na ginanap sa Mead's Castle, narinig niya ang balita na ang 4 na pangunahing pamilya ay naghahanda upang magkaisa laban sa Chungji Stronghold. Nang gabing iyon, pumasok si Ron sa pag-aaral ng kanyang kapatid upang harapin siya tungkol sa bagay na iyon, ngunit itinapon siya ng kanyang sariling kapatid at gusto sana ni Ron na magpadala ng mensahe kay Petrov, ngunit natuklasan ng kanyang kapatid at pagkatapos ay ikinulong dito. Naalala ni Ron ang mga armas at ang hukbo ng 4th Prince. Walang gabing magkakaroon ng lakas ng loob na tumayo laban sa ika-4 na prinsipe at sa kanyang hukbo. Hindi na namalayan ng kanyang kuya kung ano ang kakaharapin niya. Saktong pagpikit niya ay muling tumunog ang mga yabag sa basement. Nang dumating ang bisita sa gilid ng hawla ay napagtanto niyang si Zarela yon. Ang ikatlong anak ng pamilya Mead at nakalusot si Aurelia habang hindi pinapansin ng attendant. Naghanda siya ng ilang pagkain sa kusina para kay Ron, nakikita kung gaano ang paghihirap ng kanyang kapatid. Nakaramdam siya ng sobrang sama ng loob. Sa kanilang pag-uusap, napansin ni Ron na wala na sa kastilyo ang kanilang kuya. Naduraj agad ang puso ni Ron. Tinanong niya kung saan siya nagpunta, ngunit sinabi ni Aurelius na hindi siya sigurado. Nang mabalitaan ni Ron na umalis ang kanyang nakatatandang kapatid 2 araw na ang nakakaraan at isinama niya ang karamihan sa mga gwardya at kabalyero, agad na lumubog ang kanyang puso. Sa ngayon, kasama na ngayon, 3 araw na. Huli na, nakakalabas man siya ngayon, natatakot siyang huli na ang lahat. Si Aurelia, na may nag-aalalang ekspresyon, ay nagtanong kay Ron kung totoo ba na sinadya ng kanilang nakatatandang kapatid na saktan si Petrovna at ang kanyang pamilya. Magiging okay kaya si Petrov? Noon pa man ay gusto ni Aurelia si Petrov, at sinubukan din ni Ron na pagsamasamahin sila, ngunit nakalulungkot, tila ang kanyang kaibigan ay may pagmamahal sa ibang lugar. Ngunit ang pag-iisip tungkol sa mga ito ngayon ay walang silbi. Sa sandaling iyon, sa pamamagitan ng makapal na kisame, narinig ni Ron ang isang mahina, umuusbong na tunog, na sinundan ng bahagyang pagyanig ng lupa, na parang may marahas na bumagsak sa kastilyo. Pagkatapos ay may isa pang pagsabog, ngunit sa pagkakataong ito ay mas malinaw na sinundan ng maikli, tuloy-tuloy na tunog ng dagandong. At ang mga panic shot ng mga katulong ay nagmula sa itaas ko. Tumayo si Aurelia, gustong puntahan, ngunit hinawakan ni Ron ang kamay niya, sinabihan siyang huwag pumunta kahit saan. Maya-maya, isang grupo ng mga tao ang sumugod sa basement na nakasuot ng brown na uniforme at may hawak na kakaibang mahabang stick na sandata at tumayo si Aurelius at sinaway sila. Nagtanong kung sino sila at bakit sila nakikialam sa tirahan ng konde. Isang matangkad at matatag na lalaki ang lumabas sa grupo. Nagtanong, sino ang pangalawang anak ng pamilya Mead?
kailangan ni Sir Ron. Medyo natakot si Aurelia, pero nakatayo pa rin sa harap ng kapatid para protektahan ito. Hindi sinaktan ni Axe ang magkapatid, ngunit nagpakilala siya pagkatapos sabihin na siya ay ipinadala ni Prinsipe Roland, lalo na upang iparating kay Ron na gusto siyang makita ni Mr. Petrov. Si Roland ay nasa kastilyo, pinagmamasdan ang mga baril na ginamit ng mga rebelde. Binanggit ni Petrov na hindi niya inaasahan na gagawa din si Timothy ng mga ganoong armas. Ang naisip ni Roland ay hindi pa ito matatawag na mga baril. Kulang ang mga ito ng mga trigger at mekanismo ng pagpapaputok, nakahawig ng istruktura sa mga pinakaunang prototype ng mga baril. Ngunit anuman ang ginawa ni Timothy sa oras na inilunsad ng hukbo ni Roland ang kanilang opens iba sa tagsibol, ang hukbo ni Roland ay magkakaroon ng mga revolving rifles, bolt-action rifles, at machine gun. Hindi nagtagal, dinala ni Axe ang mga kapatid na nangangailangan sa. Pagpasok sa silid, nakita ng magkapatid si Petrov na magalang na nakatayo sa isang tabi. Sa mesa ay nakaupo ang isang binata. Agad na lumuhad si Ron sa isang tuhod at nag-curtsy din si Aurelia. Sinabihan sila ni Roland na bumangon at seryosong tumingin sa kanila. Ipinaalam sa kanila ni Roland na bago siya nagutos ng pag-atake sa teritoryo ng pamilya Meade, paulit-ulit na tiniyak ni Petrov kay Roland na si Ron ay ganap na hindi lalahok sa rebelyon na binalak ni Jack Meade. Mukhang hindi siya nagkamali. Binigyang diin ni Roland na si Jack Meade, kasama ang iba pang 3 pangunahing pamilya, ay sumalakay sa kuta ng Chengdu 3 araw na ang nakakaraan. Ang pag-atake na ito ay nagresulta sa maraming inosenteng casualty. 2 buong blok ng residential properties ang nasunog at napilitang sumuko ang pamilya. Pinagbuhatan pa nila ng kamay ang pamilya ni Petrov. Nang marinig ni Ron ang huling pangungusap, halos magduda siya sa kanyang mga tainga. Hindi siya makapaniwala na magagawa ng kanyang kuya ang kaiyahiyang gawain. Malamig na pawis ang bumuhos sa likod ni Ron at nang siya ay magpapaliwanag, si Roland ay sumenyas na pigilan siya, na nagsasabi na ang mga sangkot sa pag-atake ay hindi makakatakas sa parusa ng batas. Ngunit hindi rin maililipat ni Roland ang kanyang galit sa mga inosente at sa tiniyak niya na matatahimik si Ron. Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pagkawasak ng pamilya Meade. Sa katunayan, may tanong si Roland para kay Ron na si Jack Meade ay namatay na. Papayag ba si Ron na magmana ng titulo ng bilang at pagsilbihan si Roland tulad ni Petrov? Halos walang ibang sagot sa tanong na ito. Lumuhad si Ronnie nang walang pag-aalinlangan at nanumpa ng katapatan sa karaniwang panata sa gabi. Sa pagtingin sa prinsipeng ito na kumitil sa buhay ng kanyang ama, walang puot sa kanyang puso. Sa larangan ng digmaan, maaaring maaksidente ang sinuman, lalo na kapag ang digmaan ay pinukaw ni Duke Ryan at hindi ng prinsipe. Pagkatapos ng digmaan, ang prinsipeng ito ay hindi naging malupit sa mga maharlika, ngunit pinahintulutan silang tabyusan ang mga bihag sa marangal na paraan. Ang mga aksyon ni Jack ay ganap na walang karangalan. At saka, alang-alang kay Aurelia at iba pang kainosentehan sa pamilya, kailangan din niyang tanggapin. Kung wala ang proteksyon ng pamagat ng bilang, malamang na hindi na sila mabubuhay muli ng isang matatag na buhay. Sa pagtingin sa kanyang kaibigan na pamayat ng husto, nakaramdam siya ng halo-halong emosyon, at pagkatapos ng mahabang pag-iisip, masasabi lamang niya kay Petrov na labis niyang ikinalulungkot. Sinabi ni Petrov na hindi ito kasalanan ni Ron. Sa isang iglap, may nakitang kakaiba si Ron sa mga mata nitong kaibigang kalaro niya mula pagkabata. Ito ay mga mata ng isang pinuno. Pakiramdam niya ay may nalikhang distansya sa pagitan nila. Sa mismong sandaling ito na pagtanto ni Ron na sa piging ng kaarawan ni Aurelia 1 taon na ang nakalipas, ang dalawa ay nagkaroon na ng ganap na magkaibang landas para sa. Ang mga maharlikang rebelde ay walang kalaban-laban sa pagsalakay ng unang hukbo. Sa bilis ng pag-alis ng isang teritoryo sa isang araw, sunod-sunod na nakuha ng palakol ang mga base ng Midwolf at Rose na pamilya. Gayunpaman, nang ang mga tropa ay sumulong sa Maple Territory, ang momentum ng pag-atake ay bumagal. Nakatagpo sila ng hindi inaasahang problema. Napatitig si Brian sa matayog na Count's Mansion sa kanyang harapan, nagulat na may nakitang moat doon. Sa huling round ng pag-atake, 2 sundalo ang bahagyang nasugatan, ang isa ay natama ng palaso sa braso at ang isa sa likod at. Ngunit ang mga pinsala ay hindi malubha. Ang mga sundalo ay dehado, bumaril pataas mula sa ibaba, kahit na ang mga kalaban ay may mga pana lamang. In short bows, wala silang kapangyarihan at ang tanging daanan ay ang tulay na arko, ngunit ito ay mabigat na binabantayan doon.
Sinabi ni Brian kung nandito ang artillery squad, magandang magpaputok ng ilang putok sa gate. Nakalulungkot, napakalayo ng kuta at masyadong malalim ang niebe. Kaya hindi naroroon ang kanyan. Ayon sa katalinuhan, natipon nila, ang pamilya ng Maple ay napakakaunting naiambag sa rebelyong ito. Maging ang bilang mismo ay hindi nagpakita, ibig sabihin ay halos buo ang lakas ng kalaban. Kung mananatili silang lahat sa kuta na ito na parang mansyon, tunay na mahirap harapin ng walang mga sandata sa pagkubkob. Kung ang mga sundalo ay inutusang magsampa laban sa mga arrow, malamang na makuha nila ang lugar, ngunit magkakaroon ng malaking casualty sa. Ngunit kailangang maging responsable si Axe sa buhay ng mga sundalong ito. Matapos ang mahabang katahimikan, tumingin siya kay Brian at sinabing, humingi ng tulong sa bruha. Hindi gustong gawin ito ni Axe. Naalala niya na minsang sinabi ng prinsipe na ang isang karampatang hukbo ay dapat na kayang tapusin ang mga gawain ng nakapag-iisa anumang oras. Ngunit hindi ngayon ang oras para sa katigasan ng ulo. Upang pag-isahin ang kanlurang rehiyon sa loob ng isang linggo at mabawasan ang mga nasawi, hindi siya magiging matigas ang ulo tungkol sa pagpapanatili ng hindi kinakailangang pagmamataas at dahil sinabi rin ng prinsipe na ang isang mahusay na general ay may pananagutan sa buhay ng mga sundalo. Nagpadala sila ng mga mensahero at humingi ng aerial ni Maisie. Kinabukasan, dumating si Maisie sa kampo. Nakita ng mga sundalo sa dingding ang isang higanting anino na lumilipad patungo sa kanila. Nagsimula silang mag-shoot ng mga arrow, ngunit hindi nila mapinsala ang balat ng Maisie. Nag-transform si Maisie bilang isang higanting hayop, hawak ang isang pakete ng mga bagong pampasabog sa kanyang mga kuko. She opens her claws and with a alulong, the package went straight down towards the rooftop. Maya-maya, may bumangon na ulap ng kabute mula sa tuktok ng mansyon, at sa isang iglap, parang yumenig ang lupa at umusad ang mga bundok. Hindi maiwasan ni Axe na maalala ang unang pagkakataon na nasaksihan niya si Prinsipe Roland na sinusubukan ang sandata na ito. Ngunit sa pagkakataong ito, ang lakas ng pagsabog ay higit na nakahihigit. Pagkatapos ng tahimik na pagdarasal sa Diyos ng buhangin, sumigaw siya ng malakas. Lahat ng tropa ay umatake. Sumugod ang mga sundalo patungo sa mansyon ng Counts. Sa pagkakataong ito, walang nang ahas na pigilan sila. Nang bumalik si Axe sa kuta ng Tiangco kasama ang kanyang mga tropa, gabi na ng ika-6 na araw. Ang buong kanlurang rehiyon ay nasa ilalim ng kontrol ni Roland. 2 beses na kumatok si Petrov sa pinto at pinapasok siya ni Roland. Pumasok si Petrov sa opisina at naglagay ng isang salansan ng mga puting papel sa mesa. Ito ay isang listahan ng mga maharlika, na kategorya ng mga may kasalanan at ng mga inosente, at pagkatapos ay inayos ayon sa apelyido ng pamilya. Mayroong 64 na nagkasala na maharlika at 137 na tumangging lumahok sa paghihimagsik o ganap na hindi alam ito. Ang pinakamataas na ranggo na maharlika sa rebelyong ito ay ang bilang na Maple. Ayon sa ulat ng Access, nagtago ang Snowball sa isang bar aisle sa basement matapos masira ang kanyang mansyon, at nang matagpuan siya ng mga sundalo ng First Army, natakot siya kaya nagsuot siya ng pantalon. Sa buod, ang 6 na pangunahing pamilya ng rehiyon ng kanluran ay naging isang bagay ng nakaraan. Ang mga pamilyang Ryan Maple, Wolf at Rose ay walang pagkakataon na muling mabuhay. Ang mga bulwagan sa parang, bagamat natitira, ay hindi na rin marangal na pamilya sa tradisyonal na kahulugan. Ang lahat ng kapangyarihan ng rehiyon ng kanluran ay pag-aari lamang ni Roland. Saglit na nag-alinlangan si Petrov bago sinabi na ang mga listahan ng mga nagkasala at mga inosente ay ibinigay lahat ni Axe. Nag-aalala si Petrov na maaaring may mga pagkakamali. Umiling si Roland, sinabing si Axe ay bihasa sa interogasyon. Bukod dito, alam din ni Roland na sa paligid ng Nightingale, imposible ang mga pagkakamali. Sa tulong ni Nightingale, talagang masisiguro niyang walang masasamang tao ang makakatakas at walang mabubuting tao ang maling inakusahan. Tinanong ni Petra kung paano pinaplano ni Roland na harapin ang mga maharlikang nagkasala. Inangat ni Roland ang kanyang ulo at tumingin kay Petrov, nagtatanong kung may mga kaibigan si Petrov sa listahan. Agad naman itong itinanggi ni Petrov. Nag-aalala lang na kung papatayin silang lahat ni Roland, maaaring makasama ito sa kanyang pamamahala sa hinaharap. Nakakatuwa itong itanong ni Roland, hindi ba? Petrov, sino ang gusto ng dugo para sa dugo noong 1 linggo? Bakit gusto niyang iligtas sila ngayon? Mariing kinuyam ni Petrov ang kanyang mga kamao. Talagang gusto niyang mapunta sa impyerno ang lahat ng mga taong ito.
Ngunit kahit sakali ni Petrov ang bawat isa sa kanila hanggang sa mabingi, wala itong mababago. Kung kumalat ang balita ng malawakang pagpapatupad ng marangal, maaaring tumaas din ang ibang mga lungsod laban sa pamumuno ni Rollins. Nang marinig ito, medyo nagulat si Roland. Ang ganitong pag-iisip ay talagang proseso ng pag-iisip ng isang mature na politiko, isinasantabi ang mga personal na damdamin at higit pa tungkol sa pagtimbang ng mga benepisyo. Tila naging mas mature si Petrov sa buong sitwasyong ito. Tumayo si Roland, pumunta sa bintana, at sinabi kay Petrov na ipaalam niya sa bawat isa ang nangyari pagkatapos ay hatulan ng publiko ang lahat ng mga rebelde sa Center Square, kabilang ang mga maharlika, gwardya, attendants at mga mersenaryo. Ang mga pangunahing salarin, iyon ay ang mga direktang pasimuno ng paghihimagsik at ang mga kontrabida na may dugo ng mga tao sa kanilang mga kamay ay pawang hahatulan ng pagbitay habang ang mga kasabwat ay tatanggalin ng kanilang mga titulo at ipapadala sa mga minahan sa hilagang Dalesdis at sa ganitong paraan, tanging ang may dugo sa kanilang mga kamay ang mahahatulan ng kamatayan. At ang natitira ay mahalagang ipagpapalit ang kanilang mga titulo para sa kanilang buhay. Kapag lumabas na ang balitang ito, hindi dapat isipin ng mga tao na masyadong malupit ang mga pangungusap. Pagkatapos ng lahat, ang pagtataksil sa maharlikang pamilya ay isang seryosong krimen mismo. Tumango si Petrov pagkatapos ay lumabas ng opisina. Kamahalan, talagang maaway ng prinsipe. Tumingin si Roland sa bintana, nakaramdam ng kasiyahan na hindi pa niya naramdaman. Ang operasyong ito ay ganap na naalis ang mga hadlang upang pagsamahin ang kanluraning teritoryo. At mula ngayon kung ito ay nagpapatupad ng mga batas o naglalabas ng mga patakaran, ito ay hindi mapipigilan sa kanlurang teritoryo at roll at panasan ang condensed moisture sa bintana at tumingin sa pamamagitan ng blur na salamin sa lungsod, na nababalot ng malinis na nyebe. Magsisimula ang mga pagbabago dito. Makalipas ang 3 araw, nagbigay ng talumpati si Roland. Sa teatro ng Chengdu Stronghold, ang mga taong nagtipon sa teatro ay mas maliit kaysa sa kanyang naisip. Unang nagluksa si Roland sa mga nasawi dulot ng rebelyon at sinabing mamimigay siya ng kabayaran. Karamihan sa mga tao ng Chengdu Stronghold ay nag-aalinlangan tungkol sa kabayaran. Dahil madalas na corrupt ang mga naunang opisyal, maging ang relief grain sa taglamig ay maaaring ihalo sa buhangin at sira na butil. Ngunit ang mga salita ng prinsipe ay nagdulot pa rin ng kaguluhan sa mga tao. Tila wala pang nakarinig ng isang maharlikang prinsipe na humihingi ng tawad sa publiko, ngunit wala pa ring gaanong tugon mula sa karamihan. Kinailangan ni Roland na gamitin ni Echo ang kanyang kakayahang magsalita at magtanong. Ngunit sa kasamaang palad, hindi pa rin masyadong tumutugon ang mga tao. Gayunpaman, nakaisip na si Roland ng paraan para harapin ito. Nagdala si Axe ng isang malaking kahon ng ginto at ibinuhos ang lahat ng kumikinang na barya sa mesa. Sa wakas ay naging masigasig ang reaksyon ng mga tao. Pagsapit ng hapon, marami pang tao ang dumating sa teatro. Ang mga upuan ay napuno lahat at maraming tao ang nag-squat ng diretsyo sa mga pasilyo. Napagdesisyonan na ang hatol, ang mga kriminal ay dinala sa entablado, lumuhad sa isang linya sa harap ng mga tao na may mga armadong sundalo na nakatayo sa likuran nila. Idineklara ni Axe ang mga krimen. Binasa ni Petrov ang hatol at ang ilan sa mga pamilya ng biktima na nakita ang kanilang mga kaaway ay mahigpit na naikayam ang kanilang mga kamao. May mga napaluha pa. Sa wakas, may kabuoang 132 katao ang hinatulan ng kamatayan, kabilang ang 6 na maharlika, at ang natitira ay mga mersenaryo, gwardya, at mga lingkod na nakagawa ng pagpatay sa panahon ng paghihimagsikat. Ang natitirang mahigit 900 katao, bagaman sila ay lumahok sa paghihimagsik, ay walang dugo sa kanilang mga kamay. Kaya't sila ay ikinulong na lamang, naghihintay na ipadala sa mga minahan sa hilagang Dalesdis. Kinabukasan, ipinatawag ni Roland ang lahat ng inosenteng maharlika sa bulwagan ng kastilyo. Ang pag-alis ng mga hadlang ay isang panimula lamang, ngunit para talagang mamuno sa lugar na ito, marami pa siyang dapat gawin. Ang pinakamahalagang bagay ay ang magtatag ng isang bagong order. Upang maging angkop sa hindi mapakali na isipan ng mga maharlika, partikular na nag-ayos si Roland ng isang marangyang hapunan. Sa kanyang pagtataka, ang maliliit na maharlika rito ay tila hindi sumasalungat kay Roland, at sa kanilang pag-uusap, tila lahat sila ay may intensyon na mangako ng katapatan.